Hello guys, good afternoon guys. Hapon na pala, anong oras na? Gigising ko lang alas 5. Ito guys, ako po dito sa may kusina, nagmimerienda ng nilagang itlog at saka nagano naman ako ngayon. Nakita ko yung nakatabing kokwa ng misis ko yung nagawa ng champurado, yung kasa kokwa. Nagkokwa naman ako ngayon. Back old school kokwa. Tapos lagyan ko lang ng asukal. Masobrahan ako sa kakakape. Kokwa naman. Kaya ako nandito guys, alam niyo kung bakit? Kukwento ko sa inyo kasi nag-iipon ako ng tubig Ayun dinidiretso ko po dito sa drum. Tignan nyo, ayan po yung drum namin kasi kailangan mag-iipon ka ng tubig dahil iba dito sa amin pagka mga banda alas 7 humihina na tubig kaya kailangan mag-iipon ka. Ayan, nakita nyo yung drum guys. Ayan, kaya naman ako nagbabantay kasi alam nyo guys, kwento sa inyo lang, ilang beses na ako nadadali ng drum na yan, lagi ako napapagalitan. Alam mo sa una mahina, di tiwala ka, may gagawin kang iba. Tapos magugulat ka na lang, naglalabak na rito. Umapaw na, biglang lumalakas. Lagi ako nabibiktima ng drum na yan. Laging galit na galit sa akin ng misis ko. Buti pa noon, noon nung pag umaapaw guys. Kasi dati dito, kita nyo, pakita ko sa inyo yung lapag Ayan, guys, kita nyo yung ground namin, ayan. Guys, kita nyo yan, yung lapag, diba? Dati hindi pa natataasan yan, kaya kumbaga sana may dinadaanan pa tubig pag umaapaw. Meron kaming parang butas po banda ron lumalabas din ang tubig pag umapaw. Ngayon po nung tinaasan to, nung isang umapaw, ang hirap limasin ng tubig dahil nga mataas na tsaka wala ng daanan. Galit sa akin ng misis ko ngayon, binabantayan ko na, ayan para madali na naman ako lagi ako nabibiktima ng drum na yan Kaya sabi ko, bantayan ko to habang nagmimerienda. Pag umapaw na naman to, gulo na naman to. Lagi ako nabibiktima iiwanan ko dahil mahina ang tulo. Tapos parang ang makakaloko minsan tiwala. Tapos malingat ka lang ng mga siguro mga 30 minutes lang, biglang lalakas. Kita niyo umaapaw nito, nagbabaha Ang tagal ko tuloy naglibas noon. Nung biglang umaapaw, kumakain ako noon Biglang, "Hay, umaapaw ang tubig." Kaya kahit kumakain ako, iniwanan ko pagkain ko, nilimas ko di ba kaysa mabungangaan iniwanan ko pagkain ko sabi ng misis ko, ba't nandiyan ka na, kumain ka muna, mamaya mo na. Hindi, ngayon ako. Mahirap na, isa magalit ka, kasalanan ko to, paparusahan ko sarili ko, mamaya na ang kain. Kumbaga yung pelikulang Muro Ami, di ba, pag walang huli, mamaya na kain, ganun ako mga guys pag nagkakamali ako, parang pinaparusahan ko ba sarili ko para matuto ko. Kahit nasa kasalukuyan ko ng pagkain nun, iniwan ko. Ang ginawa ko, naghanap ako ng basahan, nilimas ko kasi hindi naman kaya yung kaya ang gagawin, ginagawa ko, pinupunasan ko ng basahan, tapos pipigaan ko sa drum. Dito po sa drum na to yung hugasan namin ng plato po dito. Ito yung drum, planggana na to. Diyan pupunasan ko ng basahan, tapos pipigain ko dyan hanggang sa maubos. Isipin yun, dahil tubig kinaga ko talaga yun para hanggang sa maubos, kasi wala namang paraan kundi ganun lang pinagtiyagaan ko talaga hanggang sa yung pupunasan ba, tapos pipigaan. Buti na lang ako sanay sa ganung diskarte kasi nung binata pa ako, tinuruan ako ng tatay ko ng mga ganung trabaho kahit papaano. Hindi nga lang mabibigat masyadong trabaho natutunan ko, parang trabaho pambabae. Kasi dati pagka yung nagdi-pro si tatay ko, dati natatandaan ko yung rep namin, pagka minsan natunaw yung yelo, nagtutubig di ba, tubig sa lapag. Kaya ang gagawin ng sasabihin ng tatay ko, limasin ko. Ang gagawin ko nun, ang paglilimas nun, kukuha ka ng basahan, pupunasan mo ng basahan, tapos pipigain mo. Kaya natutunan ko yung ganun diskarte. Tsaka mas mabilis makalimas yung ganun kaysa yung punas ka ng punas ng basahan. Mauubos ang basahan mo, saka pupunos, mababasa lahat ng basahan yun, hindi mo mapapatuyo yun. Mas maganda yung ganun, yung pupunasan mo, pipigain mo sa planggana, tapos pupunasan mo na naman, pipigain mo sa planggana hanggang sa maubos mo. Ganun ang ginawa ko. Kahit kumakain ko, binitiwan ko pagkain ko. Mahirap na, kaya ngayon sabi ko, babantayan ko. Mahirap na, baka ayan minsan bibiktimahin ka yan, kala mo matagal pang mapuno, tapos biglang mapupuno. Papatay ko na ngayon dito. Ayan, kala mo bibiktima mo ko Tapos susunod ko naman po ipunan. Ito naman pong container na to, parang pinaka-gripo naman namin dito pagka wala ng tulo sa gabi. Ito yung parang pinaka-gripo namin kasi gusto ko kasi yung laging may tubig na na ginagamit. Maski papaano may panghugas ako ng plato, ayoko po kasi na may maruming hugasin sa lababo Ewan ko ba't ganun ako.
Ewan ko, hindi ko naman po sinasadya yun, pero talaga pong para akong naiirita talaga, parang nasisira yung mood ko na ano pag nakikita ko may mga hugasin diyan na nakakalat. Hindi talaga ako makatiis na hindi ko hugasan. Minsan nga patulog na ako, antok na ako, may nakikita ako. Talagang huhugasan ko muna yun kaysa matulog ako. Parang hindi ako makakatulog pag nasa isip ko yung may maruming lababo. Kaya ngayon, ito na may susunod ko. Tingnan nyo guys kung ano gagawin ko ha. Mamaya na tong itlog na to, madali lang naman tong itlog na to. Pakita ko man sa inyo guys ang content ko ha. Oh. Abay, medyo napuno na nga ng content ko sa inyo. Oh, yan, napuno diba? Konti-konti na lang, aapaw na yan. Kaya mamaya babawasan ko lang ng konti-unti yan. Kita nyo halos parang malapuno na po, di po ba? O sige guys, dito ko na may ilalagay ano. Ipunin ko. Ito naman ang pupunuin ko para meron kaming gripo na container. Gripong container. Ayan guys, yan naman ang pupunuin ko. O, diba o? Para meron kaming tubig kahit wala ng tulo. Ayan. Kasi tsaka nagpapatay ako sa gabi para kasi minsan pagka hindi kayo nagpapatay sa gabi lumalakas ang pressure. Pag may tagas ang gripo nyo, lalaki yung babayaran nyo sa prime water, which na gustong gusto ng prime water yung magkamali tayo ng ganun para malaking bayaran natin. Kaya tayo na lang ang maging curious sa tubig natin, yung tayo yung para hindi lumaki bill natin. Pag may tagas nga sa mga pinagkukaya nyo kahit reklamo mo rin, ang sasabihin sa'yo, hanapin nyo yung tagas. Kasi, iba na ang ngayon, hindi kagaya ng water district dati. Sila yung naghahanap ng problema ng, yung pinagdadaanan nyo ng linya, huhukayin nila yon. Ngayon, hindi na. Ikaw ang gumawa ng paraan, ikaw ang humawak ng humanap kung saan tumatagas yung tubig mo. Hindi na nila trabaho yon. Yung kabitan nga namin ng tubig, ang layo-layo, doon pa sa may kabilang kanto pa Diba dapat po ba, diba bawat kanto kakabitan kayo? Kami hindi, doon lang kami nakabit. Pagka layo-layo kami lang nakabit noon. Minano-mano namin para makatubig lang kami. Tapos nagbayad kami rin bahala sa materyales. Tapos nagbayad pa kami para lang makikabit kami ron. Ang layo. Kaya mag-e-effort ka na lang para hindi dati binayaran ko po, umabot ng 1/4 tubig lang. Isipin mo yun, yung pala may tagas yung ko sa ilalim sa yung hose na idinugtong namin. Pinukay namin yun para maayos ko yung pinaka hose na nakabaon sa ilalim. Pinukay namin, tapos tinalian ko, nilagyan ko ng yun. Ang awa ng Panginoon, yun okay na. Ang diskarte ko na lang, pinapatay ko na lang tuwing gabi para kung sakaling meron pa rin tagas, hindi na siya tutulo kasi patay Kaya kahit antok na ako sa gabi, hindi muna ako natutulog, pinapatay ko muna. O sige mga guys, nandito na lang ha. Gaya ng dati, Kuya Raymond, vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Mag-effort na lang tayo sa sarili natin kung may mga maliliit na problema. Huwag na tayong masyadong maging reklamador sa buhay na tiisin natin yung mga konting mga hirap, tayo na lang mag-effort. Ikaw na lang gagawa ng paraan para ma-solve mo yung mga maliliit na problema. Kasi kung hindi, matutorto lang ang utak mo pag inisip ang mga problema, yung mga tiisin. Gawan mo ng paraan ng paunti-unti, maano mo rin yan hanggang sa magkaroon ka ng peace of mind. Kasi pag inisip dati nga tubig ko 1-2, nakaka-stress yun Tapos nagsabay pa yun, nawalan pa kami ng ng gasol sa ulo tapos wala naman akong trabaho. Buti na lang may mga tumutulong-tulong po sa akin kahit papaano na siguro ginagamit ng instrumento ng Panginoon para makaano kami. Kasi talaga naman Diyos lang ang tutulong sa atin, gagawin lang silang mga instrumento. Pero Diyos pa rin ang tumulong sa atin. Sa Diyos pa rin po ang kapurihan nun pag nakakaraos tayo sa buhay. O sige po mga guys, basta't ang masasabi ko, lagi kayong tatawag sa Diyos para although tulungan kayo ng mga kapatid nyo o kahit sino pang tao, magulang nyo, gagamitin ng Panginoon yun para tulungan kayo. Tumawag kayo sa Diyos o kayo mawawalan ng pag-asa. Ganun lang po yun guys. Ako nagpatong-patong dati, walang gasol, ang laki ng tubig. Tapos pagtingin ko sa bigasan, magsasaing ako, nag-igib ako doon sa kasi walang tubig dahil naputulan kami. Di nag-igib ako doon sa balon. Pinagtiyagaan ko, nag-igib ako, magsasaing ako ganyan, mag-uunab na ako. Uy, walang bigas. Ganun ginawa ng misis. Siyempre, ang ginawa ko, lumuhod ako, nag-niklod na nalangin. Maya-maya, dumating na yung anak ko. Buti na lang, yun, pagdating naghahanap ng pagkain yun Papa, wala kang kanin? Wala tayong bigas anak
"O papa, ito yung ano, bumili ka ng isang kabang bigas dun." Ay, sabi ko, "Ay, salamat po sa Diyos." Ayun, takbo agad kami dun sa kinukuha na namin sa palengke. Bili agad ako ng 25 kilo. Sabi ko, "Salamat po sa Diyos." Talagang gagamit ang Panginoon ng ano, ng mga tao, maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring magulang mo. Basta lahat malalagpasan mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Isipin niyo sabay-sabay na yun, nakaka-torture yun ah. Walang gasol, walang tubig. Tapos nag-effort ka, nag-ihip ka na lang dahil nga walang pang-unab. Pinagtiyagaan kong buhatin yun kahit nahihirapan ako. Tapos nung mag-uunab na ako, may tubig na akong gagamitin. Pagtingin ko sa bigasan na walang laman. Paano to, hindi na pwedeng isaing ang purong tubig lang, kailangan may bigas. Parang gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko. Ano kaya to, Panginoon? Alam mo yung ginawa ko, mga guys, ang turo sa amin sa ganun, pagka ganun may ano ka, wala ang gagawin, parang yung kagaya ng ginawa ni ni Job nung sa dami ng problema niya. Hindi naman siya yung parang nagwala o nag-amok, di ba? Ang ginawa niya, lumabas siya, naghubad ng damit, tapos nagnikluhod sa Panginoon, nanalangin. Ganun ang gagawin nyo pagka yung torture na kayo, manalangin lang kayo, kasi yun lang naman ang solusyon na gagawin sa inyo ng Panginoon ay tutulungan kayo ng Diyos wala namang ibang solusyon. Kasi kung mag-aamo ka o ano ba mangyayari? Wala naman, di ba? Tinuturo naman sa atin ng Diyos ang paraan kung paano tayo tutulungan Pag nikluhod ka, manalangin ka sa Kanya. Maya magugulat ka pag after 1 hour o 30 minutes andyan yung solusyon. Hindi ko sinasabing ganun kabilis depende rin siguro, pero hindi ko sinasabing may Diyos ako, ayoko naman maging unfair yun sa inyo na pa, sabihin nyo naman ba't kami walang Diyos. Depende sa kung anong oras ibibigay sa iyo ng Diyos, kung 30 minutes o isang oras, basta ibibigay sa iyo, magtiwala ka lang. Ayun, ganun ang nangyari. Dumating ang anak ko, umaga nakasweldo na. Sabi niya, papa, bumili ka ron, bili ka ng bigas. Iisip ko. Kaya ngayon, ito, nag-iipon po ako ng tubig, guys. Ayan kasi pag sa gabi wala nang tulo dyan pag sa hina na yan, sobrang hina. Sige, nabalik na naman ako dyan. Paalam na nga pala ako sa inyo, guys. Po na dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po mga guys, maraming salamat po sa inyo.